If I were to view this, eto po ang nagsasalita po, mga kababayan, o ang nagsabi nito, Attorney Cristina Conti, NUPL, NCR, Secretary General and ICC Assistants to Counsel, no, on who would be responsible for the extrajudicial killing during the administration on laban kontra droga. Sino daw po, mga kababayan, yung responsable, no? Sabi dito, if we were to view this as homicide or murder, the police operative would be principal by direct participation. Ano? But if we were to view this as a systematic act, as a crime against humanity, then for NUPL. President Duterte is the one who bears the greatest responsibility for such. Talaga pong, kaya nga sabi, di ba? Mga bossing, sabi ni dating Senador Trillanes, batch by batch yan. Diyan natin malay mo, kunyari nasa isang lugar na sila. Di ba? Nagmi-meeting, dinakma, o wala nang batch by batch. Sama-sama na sa first batch. Mga kababayan, wait lang. Merong warrant of arrest ang ICC. Sama, imbitahan po muna namin kayo. Meron naman pong detention cell doon sa Hague. O, pwede naman po kayo doon doon magpahinga. Pansamantagal. Ano po? Pansamantagal. Sino ba yan? Nasaan ba si Rolando? Hindi ko nakita. May basher ba? Lumalagpas sa mata ko eh. Pansamantagal. O, sama-sama muna. Kwentuhan doon sa loob. Sabi ni Bagong Pilipinas, 541 likers. Sa palagay ko, nasa China na si Duterte, umalis na ng bansa. Rasbel. Talagang hindi po maiaalis sa isipan ng mamamayang Pilipino yan. Lalo pong, tingin ko eto po mga boss. Eto, tingin ko mga boss. Si Duterte, tingin lang natin, wala na sa yan. Wala na sa Pilipinas yan. Tingin lang pag sinabi ng mga DDS dito. Si Mark Ramos, fake news. Kasi sabi, wala na daw sa Pilipinas si Duterte. Tingin lang natin, pag-a-analyze lang natin sa mga sitwasyon. Sabi muna ni Paulo Santos, Saison, pre, toma tayo, nakachamba kagabi sa Alamo Drive kay Boss Abin. Laro tayo minsan, puro ka-work at vlog, mambabae. Alam mo namang hindi natin linya yung mambabae at magsugal di ba? Kaya nga merong mga nag-aalok dito sa atin na Mark, i-alok mo itong sugal namin, ganito, ganyan. Tapos may porsyento ka or kung bla bla bla, kung ano yung bayaran. Sabi ko, hindi po. No? Alam kong masisira ang masisira ang mga kababayan ko diyan, masisira ang buhay. Ganyan tayo, di ba? So ngayon, mga kababayan, feeling ko wala na yan sa Pilipinas. Kasi, sa pagkaka-analisa ko, mga mautog nila hindi natutuloy. Baka, dahil wala na ding susipot na Duterte. Medyo medyo hindi na masyadong nagpapakita si dating President Duterte, mga kababayan. Parang na lang, mga anak na lang. Siguro iniisip nila, gusto nilang iparamdam sa tao, nandito pa si Duterte. Ayan, magmamaisog nga, Pero cancel ng cancel. Hindi tuloy ng hindi tuloy. No, kasi baka wala nang sisipot na Duterte doon. Malay mo, kapag alam nilang ganyan. Yung ICC nakaabang na. Kasama nung mga, naku, baka yung SAP kasama lalo ngayon. Di ba po, pinalitan ng Special Action Force, mga kababayan, yung mga kapulisan sa Davao. Baka kasama sila di ba? Baka kasama sila. Yari na. Hindi ko po talaga maintindihan kung para kay Kibuloy ba yun o para kay Duterte. Tanong ko po sa inyo, Ma'am Yolanda Valdez at Ma'am Barbara Castro, at Bob San, tingin nyo po ba para kay Duterte yung Special Action Force diyan sa Davao? Ano po sa palagay nyo? Diba?
Ano sa palagay ninyo mga bossing? Kinakabahan na si IM Filipino, oh. May ICC na nasa helmet nyo at rice cooker. Okay lang naman yan. Kalmado lang. No, kalmado lang kayo. Pagka nagkabiglaan, saka kayo mag-rant. Di ba? Saka kayo, bakit niduli? Bakit hindi naman dapat makapasok dito yan Saka na lang kayo mag-ganon. Ngayon, kalma lang. Oh, kalma. Di ba? Na. Ganun lang yon. Kalma kayo ngayon, pero sa susunod, pag kayo nagkadakmaan na, doon kayo magalit, mag-rant kayo. Sabihin nyo, wala namang ano sa atin yan jurisdiction sa atin yan Pero alam nyo mga kababayan, itong mga mautog-mautog nila, feeling ko ano na lang yan bluff. Yan. Bluff na lang po yan, mga bossing, para kunyari, hindi nagtatago pa. Baka, tingin nyo nagtatago na? Ako kasi yun yung ramdam ko Ano po? Yung ramdam ko, yung tingin ko, yung pag-aanalisa ko doon sa galaw nila, tingin ko medyo medyo nagtatago na po mga kababayan. Yung pautog-mautog mo na lang yan, na laging cancel, ginagawa na lang nilang front yan. No? Ginagawa na lang po nilang front yan para kunyari, nandyan pa, ganito, ganyan. Pero deep inside, kapag ka pinasulpot natin si Duterte diyan sa rally na yan, baka biglang magkadakmaan. sisigaw, walang tatakbo! Yung mga Duterte, yung mga DDS pa naman, pag nandoon, takot na takot sila sa magkakaroon daw po ng digmaan. Di ba? Sinasabi, ikaw Mark, baka naman pagka nagkadigmaan, biglang una kang tumakbo pagka tayo ginera ng Chinese. Hindi po. Iisipin ko mga kababayan, kung ano po yung ginawa sa atin nung ating mga bayani, kung bakit tayo namumuhay ngayon ng malaya, yun din po ang iisipin ko mga kababayan. Para po sa mga magiging anak ng anak natin, magiging apo natin, na para po doon sa susunod na henerasyon, mga kababayan, makaano po sila, makapamuhay ng matiwasay at malaya po. Ganon. Yun po ang iisipin ko mga bossing. No, iaalay ko ang buhay ko. No, sa magiging anak ng anak ko, sa anak ko. Tayo, ilang mga panahon lang, alaws na tayo Ang magsasakripisyo niyan kapag hindi natin nilabanan yung pangbubuli sa atin at pananakop sa atin, kawawa yung susunod na henerasyon, mga kababayan. Kaya po ako talaga dito sa naging mga hakbang ni dating Pangulong Duterte, pasensya na po. No, naduduwagan ako. Kung si Robin, na ang idol is si Bonifacio, ang sagot kay PBBM, masyado akong natatapangan sa desisyon ng ating Pangulo. Takot na din yata si Binoy. Kasi kulang daw po ng armas ang Pilipinas No? Kulang daw po ng armas ang Pilipinas kaya medyo takot si Binoy. Di ba ang idol niya kulang din ng armas dati? Itak lang ang hawak, laban ang laban is mga barel. Paano yun? Sa lungat doon sa sinasabi. Di ba? Excuse mo from Mike Enriquez. Excuse me po. Anyway, mga bossing, eto na nga po. Ramdam na, no? Ramdam na yung pagkilos, ramdam na yung mga pagpapalit-palit na ganyan. Pwede naman magpakampante pati po yung mga supporter ng mga DDS. Saka na lang po kayo mag-rant kapag nag-umpisa na at pagka yung nandyan na talaga. No, birds! Si IM Filipino pala tamad. Anyway, mga kababayan, mag-iwan tayo ng 1 minuto para i-shoutout ko po kayong lahat na nandito. Mag-like lang po kayo, i-comment nyo kung pang ilan yung like nyo para po isa-isa kayo. Kumbaga yung pangalan nyo na lang po ang aking babanggitin, okay?
Sabi ni Angela Hero, okay, Marco Polo, basta walang magbumura. I am Filipino, nararamdaman na namin na mas hihirap tayo. Lalo mga Pilipino. Bakit kami naman ramdam namin, pati po yung mga nandito, ramdam na sila umuunlad. Baka naman kasi kayo, I am Filipino, ang hilig nyong mag-rally lang. Rally, rally, rally. Tapos bukas gutom, walang pangkain. Andiyan si Ma'am Chris Rose, salamat po, paalam. Sweetscape, Wendy Noma, I am Filipino, hindi ako tamad, mas tamad ka. Wendy Noma, Maite Baisa, Joan Kayabyab, Arlene Cabrera, Mami Love YTC. Tama ba? Lovelyn. Ang bilis. Asan si Ma'am Lovelyn? Lovelyn, Laureta, Serapin, Angelina Lerio, Phil Bell, Mami Terry, Jennifer, Sioni M. Noses, Ruth Langs, paano ba yan? Lang Rizik, ganyan ba yan? Ace Enrak, Shiro Kanzaki, Ma'am Cheryl Santa Maria, Jelly Corrales, Aluvida Gamer, Angelo Pamanilay, Sir Red, nandiyan ka pala, no? DDS, palamunin. Farmers Lovers TV, mas maghihirapan tayo kung masasakop tayo mas mahihirapan tayo kung masasakop tayo ng China. Sir Ed Harry, Joan Kayabhab, Tolitz, Nogara, PW Discarte, Edna Vanderlipe, Terblides, Deming, Maria Sara, Nilda Galvez, Cheryl Santa Maria, Vincent Kabuguang, Jennifer, GP Cabinet Maker, Manny Catolos. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam na. God bless po sa ating lahat. Biruin mo mamayang konti, 204,000 subscriber na tayo. Salamat po sa inyong lahat, mga kababayan.